Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arga ng Albay. Loyal subscriber mo ako since 2024. Pero 2015 pa lamang ay nakikinig na ako sa programa mo sa radyo noong nasa Maynila pa ako nakatira. Siya nga pala na-inspired akong i-share ang aking kwento nang mapakinggan ko ang kwentong Umibig sa Dalakitnon ng inyong letter sender na si Daxy. Although hindi love story ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Papa Dudut, ang ikakwento ko sa inyo ay tungkol kay Lorian. Hindi niya totoong pangalan. At ang misteryosong bumabalot sa kanila ng kasama niya sa bahay, si Makoy. Matagal din akong naratay noon sa kama dahil sa sakit na hindi maipaliwanag. Ang sabi nila ay kinulam daw ako pero hindi matukoy na mga albularyo kung sino ang gumawa noon sa akin. Kaya naman nagpasya na lamang ang mga magulang ko noon na dalhin ako sa isang paring exorcist. Sa kabutihang palad, nagamot ng aking pananampalataya sa Panginoon at agad naman akong nakarecover. Nawala na yung pagiging magugulatin ko at regular na pananakit ng ulo. It's another proof kung gaano ka-powerful ang prayer. Nagsimula na akong maglabas-labas ulit kasama ng mga kaibigan ko at nag-decide na bumalik sa dati kong pinagtatrabahuhang kumpanya. Dahil rehire ako, mas madali yung process ng application at agad akong na-schedule for training. Yun nga lang sa ibang site ako na-assign dahil doon yung may bakante para sa position ko. Sa totoo lang ay nag-atubili ako noong una kung tutuloy ba ako o hindi. Kasi parang may jinx sa akin kapag bago ako sa isang lugar. Pero ang sabi ni Mami kung patuloy raw akong magpapadaig sa takot at pangamba. I will never be able to put a foot forward. Part na raw ng pagkatao ko yung anumang ability na meron ako. Kaya lumabas man ako ng bahay o hindi ay makakakita pa rin ako. Makakaramdam at makakaranas ng mga kakaibang bagay. So in the end ay pinush ko na yung pagbabalik ko sa trabaho at after a few days ay nag-sign na ng contract. Yung site kung saan ako na-assign ay located sa outskirts ng city. Nasa boundary na siya ng province namin at ng kabilang probinsya. Hindi naman siya secluded. Well-developed na yung lugar dahil malapit ito sa National Highway. At ilang beses na rin akong nakapunta roon kaya alam ko na yung mga basic routes. Mula sa bahay namin ay aabutin ng 1.5 hours ang biyahe. Maybe 2 kapag rush hour. Pero carry pa rin ang pagkukommute. Maganda rin yung schedule ko kasi day shift ako at walang puyatang nangyayari. Okay pa ako nung una pero after just a week ay nakaramdam na ako ng pagod sa araw-araw ng pagbabiyahe. Ang oras kasi ng labasan ko ay kasabay ng dismissal sa mga kalapit na schools. Kaya matagal bago ako makasakay at madalas pang naiipit sa traffic sa city proper. Pagdating ko sa bahay ay sobrang lata na ng katawan ko at minsan ay hindi na ako nakakapag-dinner.
Nagkataon na yung isa kong katrabaho si Harmine ay may pinapaupahang apartment. Christian din sila at sobrang bait niya kaya medyo palagay ang loob ko na mangupahan sa kanila. 10 minutes away lang ang apartment ni na Harmine mula sa office at halos 24 hours yung mga namamasadang tricycle doon. Compound type ang property nila, Papa Dudut. Isa lang yung gate na pasukan at labasan. May malaki silang tindahan sa harapan. Tapos sa likod nito ay yung bahay ng parents ni Harmine. Then yung dalawang apartment buildings. Ang unang building ay may 4 na units sa ibaba at 4 din sa second floor. Yung pangalawang building naman sa likuran ay may 4 na units sa ibaba at 2 sa itaas. Occupied pareho ni Harmine yung 2 units sa itaas ng building. Pero binigay niya sa akin yung isa. Doon nakalagay dati yung mga collection niyang manga, action figures at MTV. Very smooth ang naging flow ng pagstay ko sa apartment dahil yung dating 2 hours na biyahe ko ay naging 10 minuto na lamang. Minsan ay mas mabilis pa kapag sinasabay ako ni Harmine sa kotse niya. Wala rin akong nararamdamang kahit na anong kakaiba doon kaya super feel at home ako. Papa Dudut, mag-iisang buwan na ako doon nang makilala ko si Lorian. Bagong lipat sa katabing bahay namin. Nasa ibang property na yung bahay na inuupahan nila. Pero doon sila sa bahay ng parents ni Harmine nakikiigib dahil minsan ay nawawalan ng tubig yung poso nila. Pinagiba ni Tito Dan na ama ni Harmine yung isang part ng bakod at nagpakabit siya ng maliit na gate para doon na dumaan si Lorian kapag iigib. Malayo kasi masyado kung sa may harapan pa siya iikot. Kasama sa bahay ni Lorian ang kuya niyang si McCoy na nagtatrabaho bilang isang security guard. Sa tansya ko ay 15 or 16 years old lang si Lorian samantalang si McCoy ay parang nasa mid-30s na. Up and down din yung bahay nila at kahilera ito ng building 2. Maliit lang yung space sa pagitan ng bahay ni na Lorian at ng apartment namin. And since yung unit ko ay nakapwesto sa dulong malapit sa bakod, nakikita ko yung loob ng kanilang second floor kapag nakabukas yung mga bintana nila. Minsan, maaga akong nakakauwi kaya naisipan kong maglaba. Habang nagsasampay ako sa may veranda sa harapan ng kwarto ko, nakita ko si Lorian sa second floor nila at nagsampay din doon sa isang bakanting kwarto. Bakante as in walang gamit kahit na isa. Yung itaas ng bahay ni na Lorian ay gawa sa kahoy na tabla at yung sa ibaba lang ang sementado. Bali parang bahay matanda siya na ni-renovate yung sa ibaba. Malalaking kapis windows yung mga bintana sa itaas. May 2 panel kung saan yung isa ay ini-slide pa kanan tapos yung isa ay sa kaliwa naman. So yun na nga, Papa Dudut, nagkwentuhan kami saglit ni Lorian. Nasa bintana siya at nasa veranda naman ako at nabanggit niya na hindi pa siya nanananghalian. Medyo naawa naman ako sa kanya kaya naman pinapunta ko siya sa unit ko para kumain. Gutom na gutom ang bata at halos hindi ko makausap habang kumakain. Hinayaan ko na lamang muna at hinintay siyang matapos. Medyo nahiya pa siya dahil naubos niya yung binili kong rice. Pero tumawa lamang ako. Nagkwentuhan pa kami at doon ko nalaman na kapag uuwi ang kuya niya ay 8 p.m. ay doon pa lamang siya makakakain. Wala raw kasi siyang pera at umaasa lamang sa iuuwing pagkain ni McCoy. Pagkatapos niyang kumain ay aalis ulit ang kuya niya upang bumalik sa trabaho. So basically, uuwi lang si McCoy para hatiran ng pagkain si Lorian at para na rin maligo saka magpalit ng damit. Double shifting daw sila sa work kaya doon na siya natutulog. Hindi ka ba binibigyan ng pera ng kuya mo? Tanong ko kay Lorian. Hindi po, Ate Arga.
Baka daw ipanglakwatsa ko lang. Sagot naman niya. Saan ka ba maglalakwatsa dito? Ilang taong ka na ba? Tanong ko ulit. 16 po. Magse-17 na next month. Sagot ni Lorian. Hanggang grade 10 lang ang natapos ni Lorian at tumigil na siya sa pag-aaral. Nang mamatay daw ang mga magulang nila ay palipat-lipat sila ng bahay ng kuya niya dahil sa trabaho nito. Doon na rin siya nag-decide na tumigil at namalagi na lamang sa bahay. Nang hinayang ako kasi halos kaedad lang siya ng bunso namin. Ayaw mo na ba talagang bumalik sa school? Sayang naman, 2 years na lang at senior high school graduate ka na. Pwede ka nang mag-work noon, ang sabi ko. Umiling lamang siya at biglang nagpaalam na uuwi na. Mga bandang 8:00 habang nagliligpit ako sa kusina ay nakita ko yung bracelet ni Lorian sa lababo. Inubad niya siguro yon noong hinuhugasan niya yung mga pinagkainan niya. Kinuha ko yon at lumabas para isoli sa kanya. Pumunta ako sa side gate at tinawag si Lorian pero walang sumasagot. Nakasindi naman yung mga ilaw sa loob kaya naisipan ko na baka hindi niya lamang ako naririnig. Tuluyan na akong pumasok sa gate at kumatok sa front door nila. Maya-maya pa, bumukas ang pintuan at umalingasaw yung malansa at mainit na amoy. As in parang yung basurahan na may takip. Tapos pag inangat mo, sasalubong sa'yo yung baho. Tapos amoy mainit siya. Ewan ko kung paano i-explain ito pero ito yung amoy na parang kapag nagpapakulo ka ng tubig tapos yung steam amoy mainit. Mahirap i-describe. Siguro isasabihin ng iba na baka na-feel ko yung init at hindi ko naamoy pero I'm very sure na amoy talaga yun yung sensation na sumasalubong sa akin. Dumungaw si Makoy at tinanong kung ano ang kailangan ko. Half lang yung pagkabukas niya ng pintuan pero sapat na rin para masilip ko yung loob ng bahay. Napatingin ako sa likuran niya at nakita ko si Lorian na nakaupo sa may kusina nila at nakatingin sa amin. Nang makita niya rin ako ay napatayo siya. Nginitian ko naman siya kaya nilingon siya ni Makoy. Isusoli ko lang tong bracelet ni Lorian, sagot ko kay Makoy. Nakita kong napahawak si Lorian sa wrist niya at kinapa yung bracelet habang hindi inaalis ang pagkakatingin sa akin. Nagulat siya at nanlaki ang mga mata. Sa tingin ko nga ay parang namutla pa siya papadudot. Kinuha ni Makoy yung bracelet sa akin kaya nabaling ang tingin ko sa kanya. Bigla akong kinabahan nang makita ko yung pagngisi niya. Napatingin ako ulit kay Lorian na tila hindi makagalaw mula sa kanyang kinakatayuan. Napulot ko doon, mabilis kong sabi habang nakaturo sa random part ng bakura ng apartment. Biglang nawala yung ngisi niya at tumitig sa akin. Ipinagtanong ko sa mga tenants, hindi raw sa kanila. Parang nakita kong suot yan ni Lorian nung isang araw na umiigib siya, palusot ko. Medyo nag-activate yung mga brain cells ko noon sa pangangapa ng alibi kung sakali mang magtanong pa si Makoy. Hindi niya inalis ang pagkakatingin sa akin kaya I held his gaze. Hanggang sa yumuko siya na kunwari ay tinitingnan yung bracelet sa kalumingon kay Lorian. Taranta siyang lumapit sa amin at kinuha yung bracelet na inabot ni Makoy. Kanina ko pang hinahanap. Doon pala nalaglag. Salamat po Ate Arga. Sabi ni Lorian at pilit na tumatawa. Nagpaalam na ako sa kanila at nang isasarado ko na sana yung side gate ay tumingin ulit ako sa pintuan ni Lorian. Hindi nga ako nagkamali papadudot ng hinala. Naroon pa rin si Makoy at nakamasid sa akin. Mabilis akong naglakad pabalik sa apartment. At nung nasa may hagdan na ako ay biglang sumulpot mula sa itaas si Harmine na siyang kinagulat ko. Napaupo ako sa steps ng hagdanan at hinimas-himas yung dibdib ko sa sobrang kaba. Anyari sa'yo? Na paano ka Arga? Nagtataka niyang tanong. Bakit ka ba sumusulpot bigla?
Singhal ko naman kay Harmine. Galing ako sa unit mo, walang sumasagot. Akala ko nagpunta ka sa tindahan, kaya bababa na sana ako para puntahan ka. Teka, ba't ka ba nagagalit? Ribat niya sa akin. Nagsorry naman ako at ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Tahimik lamang siyang nakikinig. Medyo nakapagkwento na ako sa kanya dati tungkol sa ability ko, kaya hindi na siya nagulat pa. Nang kumalma na ako ay nagpasama ako sa kanya sa kwarto dahil baka nandun pa sa pintuan si Makoy. Nakadiretso lamang ako ng tingin sa pintuan ko at ayaw kong lumingon sa kabilang bahay. Pumasok sa loob si Harmine at sinarado yung lahat ng mga bintana. Nandun ba siya? Nakatingin siya? Tanong ko sa kanya. Hindi na, sagot niya habang ino-on yung aircon. Alam kong nagsisinungaling si Harmine noon pero hindi na lamang ako kumibo. Halos 2 weeks ko ring hindi nakausap si Lorian. Minsan ay nakikita ko siyang nagwawalis sa bakuran nila o kaya ay nagsasampay pero hanggang doon lang siya. Hindi na rin siya umiigib kina Tito Dan. Pakiramdam ko ay iniiwasan niya ako dahil kapag nakita niyang papalapit ako ay pasimple siyang lumalayo. Isang gabi malakas ang ulan at nawala ng kuryente. May generator naman sa apartment pero hindi pwedeng gamitin yung mga air condition namin. Binuksan ko yung bintana para pumasok yung hangin at di sinasadyang napatingin ako sa kabilang bahay. First time kong nakitang bukas yung pinakadulong bintana sa second floor. Nina Lorian. Dati kasi lagi nakasarado yon at hindi nila binubuksan. Sa loob ng kwarto ay may mahabang table na nakadikit sa pader at sa ibabaw nun. Nakapatong doon yung iba't ibang mga pangrelihiyong rebulto. May pabilog na kandila sa gitna na nagbibigay ng kaunting liwanag sa paligid. Nung buksan ko yung bintana sa may kusina, umabot sa loob ng kwartong may rebulto yung projection ng ilaw ko. Medyo humina na yung ulan this time, kaya mas visible na yung loob ng kwarto. Sobrang dami ng mga rebulto at yung iba ay parang basag na o may part na putol. Sinarado ko na lamang ulit yung bintana sa kusina dahil medyo creepy yung vibes noong kwarto. No offense to any religion or religious belief. Pero iba po kasi talaga yung itsura ng mga rebultong yon. Nakahiga ako sa sofa noon habang kachat ko si Harmine na nasa kabilang room lang naman nang may narinig akong kalabog galing sa labas. Yung bahay lang ni na Lorian ang naroroon sa direksyon kung saan ay galing ang tunog na yon. Kaya payuko akong lumapit sa bintana sa sala at sumilip ng kaunti. Sarado yung bintana ng kwartong may rebulto. Previously ay may mga nakasinding kandila sa ibaba ni na Lorian pero ngayon ay wala na. Madilim at tahimik yung kabuuan ng bahay. Bumalik na ako sa sofa at pag upo ko, may kumalabog na naman. Mas malakas yung tunog this time na parang may kasangkapang nahulog. Chinat ko si Harmine tungkol dito. Nag-alala ako para kay Lorian dahil baka sinasaktan siya ng kanyang kuya. Bandang 8:00 yon ng gabi so sigurado kong nasa bahay si Makoy. Kinulit ko ng kinulit si Harmine na i-check si Lorian hanggang sa mapapayag ko siya. Nakasilip ako sa bintana at pinapanood si Harmine habang papalapit siya sa kabilang bahay. May dala siyang isang balot ng kandila na kunwari ibibigay sa kanila. Ilang minuto rin siyang kumakatok bago siya pinagbuksan. Hindi ko naririnig yung sinasabi ni Harmine pero matagal din siyang nakipag-usap sa may pintuan. Pag-akyat niya, sinabi niya sa akin na si Lorian ang nagbukas ng pinto. Kumakain daw ito nang dumating siya kaya hindi agad napagbuksan. Tinanong ko kung naroon sa bahay si Makoy pero sabi ni Harmine ay mag-isa lamang si Lorian. Ang ipinagtataka lang ni Harmine ay yung sinabi ni Lorian na may kandila raw sila kaya at first ay ayaw niyang tanggapin yung mga binibigay niya.
Kung may kandila pala sila bakit siya magtitiis sa dilim habang kumakain, hindi ba? And even after tinanggap ni Lorian yung mga kandila ay hindi rin niya sinindihan ang mga ito. Nakatulugan ko na yung pagchat-chat namin ni Harmine at nagising na lamang ako nang lumakas ulit yung ulan. Dali-dali akong bumangon sa sofa at tinungo yung bintana para isarado. Nagtaka ako nang makita ko yung mga maliliit na sanga at mga dahon doon sa ledge ng bintana. Wala namang puno sa pagitan ng apartment at bahay ni Lorian. Ang pinakamalapit na puno sa kwarto ay yung mga nakatanim pa doon sa harapan ng tindahan ni Harmine. Posibleng tinangay ng hangin pero hindi matanggap ng utak ko kasi sobrang layo ng mga puno para mapunta dito yung mga dahon. Luminga-linga ako sa paligid at napansin kong may kuryente na pala. Nakasindi na yung mga ilaw at mga poste sa daanan at mga kalapit ng bahay. Tanging yung bahay ni Lorian na lamang ang madilim. Inislide ko na para masarado yung bintana pero napatigil ako nang napaangat ako ng tingin sa may bubungan ng bahay nila. Nung una ay hindi ako sigurado dahil nabe-blurred ng ulan ng vision ko. Pero nang matagal ko na itong tinititigan ay nakumpirma kong may tao roon na nakaharap ito sa gawi ko. Legit na kumabog ang dibdib ko right at that moment. Patay mali siya kong inislide yung window at hinila pasarado ang kortina. Hindi ko alam ang gagawin ko at lalo akong nataranta. Nang ma-realize ko yung pwesto ko kanina habang natutulog sa sofa ay saktong matatanaw ng sinumang nasa bubong ni Lorian. Chinat ko si Harmine pero offline na siya. Ayoko namang lumabas para katukin siya dahil baka umakyat yung tao sa veranda. Chinek ko yung lock ng pinto at mga bintana saka ako pumasok sa kwarto. Sobrang creepy noon, Papa Dudut. Kasi ang lakas ng ulan sa labas pero nandun siya sa bubong at nagmamasid. Hindi ko rin matukoy kung yung kaba ko ba ay para sa akin o kay Lorian na alam kong nag-iisa sa bahay nila. Nagdasal ako ng taimtim para sa kaligtasan naming lahat dito sa apartment at ni Lorian. Pagkatapos ay kinuha ko yung Bible ko at nagbasa ng ilang chapters hanggang sa kumalma na ako at nakatulog. Nang mag-umaga na, tulog pa si Harmine kaya dumiretso ako sa ibaba. Nadatnang ko sina Ate Linda na nakatira lamang sa unit directly beneath mine at si Tito Dan na nag-uusap. May tinuturo si Ate Linda sa gilid ng apartment tapos ay gamit yung mga hintuturo at hinlalaki niya. In-stretch niya yung mga mata niya. Nang makita ko ni Ate Linda ay tinawag niya ako at pinalapit sa kanila. Tinanong niya kung may narinig akong kakaibang ingay o kaluskos nung nagdaang gabi. Kasi pala nang magising si Ate Linda nung madaling araw para umihi ay may nakita siyang lalaki nakasilip sa bintana nila. Malaki daw yung mga mata nito at makapal ang balbas. At before pa yon ay meron na siyang naririnig na parang matutulis na bagay na kinikiskis sa glass window nila. Napalunok na lamang ako at ikinuwento sa kanila yung nakita ko sa bubong ni Lorian. Chinek ni na Tito Dan ang CCTV pero wala silang nakitang lalaki. Aso lang na itim yung dumaan sa bintana ni na Ate Linda at pagkatapos ay umalis din ito kaagad. Isa pang nakadagdag sa katanungan ko ay kung kaninong aso yon dahil walang may alagang asong itim dito sa compound at sarado ang lahat ng mga gate kaya hindi yon makakapasok mula sa labas. Hindi rin nakita yung tao sa bubong kasi hindi naabot yun ng kamera. Maya-maya ay nakita kong lumabas si Lorian na may hawak na galon. Pero nung nakita niya akong nasa labas ay kagad siyang pumihit pabalik sa loob nila. Medyo nasiwa ako dahil wala naman akong ginawa sa kanya para tratuhin niya ng ganon. Nang umalis na sina Ate Linda at Tito Dan, umupo ako doon sa gilid ng side gate at hinintay si Lorian. Alam kong iigib lamang siya kapag nakita niyang wala na ako. Kaya doon ako pumwesto sa tabi ng pader. Hindi nga ako nagkamali
narinig kong bumukas yung gate at pumasok sa compound si Lorian. Mabilis akong tumayo at tinarangan yung gate, Papa Dudut. Nagulat si Lorian at hindi alam kung saan ibabaling ang kanyang tingin. Pwede ba kitang makausap saglit? Tanong ko sa kanya. Pumayag naman si Lorian at pumunta kami sa may hagdanan. Magtapat ka nga sa akin, Lorian. May problema ka ba? Pagkasabi ko ng tanong na yan ay bigla siyang yumakap sa akin at humagulhol. I was caught off guard sa naging reaksyon niya. Alam kong may pinagdadaanan ang bata. Naisip ko na baka family or financial issues pero I never expected yung totoong dahilan ng problema niya. Sinaktan siya ni McCoy physically, emotionally, mentally and spiritually. Dahil si McCoy ay hindi niya totoong kapatid kundi live-in partner niya. Si Lorian din pala ay yung masasabi nating typical na black sheep ng pamilya. 4 silang magkakapatid at iba ang tatay niya doon sa tatay nung 3. Bunso siya at dahil busy sa kani-kanilang trabaho at buhay ang mga kapatid at magulang niya, hindi siya nagabayan ng maayos. Nang mag-high school si Lorian ay doon na siya natutong magrebelde. Pakiramdam niya ay parang wala siyang puwang sa pamilya nila dahil iba ang trato sa kanya ng mga kapatid niya. Ang nanay naman niya ay never siyang pinagtanggol. Ang tatay niya ay naglaho ng parang bula noong pinanganak siya. Nakilala niya si McCoy sa social media. Naging mag-on sila after ng ilang linggo lang at nangyayain siya ni McCoy na magtanan ay sumama raw siya kaagad. Sabi ni Lorian, kay McCoy niya naramdaman yung concern, care, yung worry at pagmamahal na hindi niya naranasan sa sarili niyang pamilya. Ang paalam daw niya sa kanyang nanay ay may papasukan siyang trabaho pero even after ilang months siyang hindi umuwi sa kanila ay hindi siya hinanap. Nung una raw ay masaya siya sa piling ni McCoy. Gabi-gabi ay ini-imagine daw niya yung bubuin nilang pamilya. Hindi tulad ng pamilyang kinalakhan niya kundi isang pamilyang puno ng pagmamahal para sa isa't isa. 3 beses na silang lumipat ng bahay ni McCoy dahil sa trabaho nito. Noong second time na lumipat sila ay doon nahalata ni Lorian na parang nagbago na si McCoy. Hindi na siya yung malambing na lalaking sinamahan niya. Lagi raw itong galit at nagsimula na ring manakit. Mas lumala pa yung pagtrato sa kanya ng kinakasama nang lumipat sila sa tabing bahay namin. Once a day na lang siyang pinapakain. Hindi pinapahawak ng pera at cellphone at binabawalang makipag-usap kahit kanino. Doon ako na liwanagan kung bakit takot na takot si Lorian nang pumunta ako sa bahay nila para isoli ang bracelet niya. Ayaw niyang malaman ni McCoy na nagpunta siya sa unit ko at lumabag siya sa utos niya. Buti pala ay nakapagpalusot ako kaagad that time kaya isang sampalang ang inabot ni Lorian. Bakit hindi ka na lang umuwi sa inyo? Minor ka, siguradong sa kulungan ng bagsak ni McCoy sa mga ginagawa niya sa iyo, ang sabi ko. Todo iling si Lorian habang kinukumbinsi ko siyang magsumbong sa pulis. Sabi ko ay marami akong kakilalang pwedeng tumulong sa kanya pero nagmakaawa sa akin si Lorian na huwag ko raw sabihin kahit kanino dahil mapapahamak ang pamilya niya. Hindi niya magagawa yun kung nasa kulungan siya, ang sabi ko. Magagawa niya, Ate Arga. Marami siyang paraan para magawa ang isang bagay na gusto niya. Giit ni Lorian. Napataas ako ng kilay. Kwento ni Lorian, noong nagsimula siyang saktan ni McCoy, 2 beses na rin niyang naisipang tumakas at umalis sa kanila. Pero lagi siyang nahahanap ng lalaki bago pa siya makalayo. At doon siya pinagbantaan ni McCoy na mapapahamak ang pamilya niya kapag nagtangka ulit siyang umalis. Bagamat galit si Lorian sa nanay at mga kapatid ay hindi pa rin niya maatim na may mangyaring masama sa kanila kaya wala siyang magawa kundi ang manatili na lamang kasama ni McCoy. Masasabi nating wrong choice yung ginawa ni Lorian pero paano
kung yun lang naman ang choice na meron siya. Alam kong mahirap yung desisyong ginawa niya dahil sarili niya ang naging sacrifice. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung ano nga ba ang kayang gawin ni McCoy na siyang kinakatakot niya ng husto. Sinabihan ko naman si Lorian na ayusin na yung mga gamit niya para maiuwi ko siya sa kanila. Kahit na anong paliwanag ko tungkol sa batas sa mga criminal liabilities ni McCoy at pagiging minor niya ay ayaw pa rin niyang umalis. Gusto ko na siyang hampasin noon gamit yung hawak niyang galon baka sakaling matauhan siya. Pilit niyang sinasabi na wala siyang kawala kay McCoy. Paano ka nakakasigurong kaya nga niyang gawin yung mga sinasabi niya? Naiinis kong tanong. Meron siyang anting-anting, ate. Yung santo dinadasalan niya kaya alam kong may iba siyang kayang gawin na hindi kaya ng normal. Pagtatapat ni Lorian, bigla ko naalala yung mga rebultong nakita ko sa isang kwarto. Yun kaya yung tinutukoy niya. Nagulat ako nang hilahin niya yung braso ko at pinisil-pisil yon. Ate Arga, paano kaya kung kunin ko yung isang santo niya? Sirain ko. Siguro hindi na niya ako mahahanap, no? Nababaka sa boses niya ang desperation. Biglang tumakbo si Lorian pabalik sa bahay nila kaya sinundan ko siya. Umaga noon at maliwanag sa labas pero madilim sa loob ng bahay kahit na jealousy yung mga bintana at wala silang kurtina. Dumiretso sa second floor si Lorian at nang akma akong aakyat sa hagdan ay sumalubong na naman sa akin yung sobrang bahong amoy. Napilitan akong lumabas para makalanghap ng hangin. Tinatawag ko si Lorian pero hindi niya ako sinasagot. May narinig ako na parang mga drawer na bumubukas sarado at mga gamit na hinahalungkat. Sinubukan kong pigilan yung hininga ko at mabilis na pumasok ulit sa bahay. Pag-akyat ko sa second floor ay nakita ko si Lorian sa kwarto kung saan ay nakalagay ang mga rebulto. Sa right side ko ay naroon ang kwartong bakante kung saan ay nagsasampay si Lorian. Kung 100% yung baho ng amoy mula sa ibaba pagpasok ko sa kwartong may rebulto ay naging 500% kaya napatakbo ako sa bakanteng kwarto at nagsuka doon sa bintana. Narinig ni Lorian yung pagduduwal ko kaya lumapit siya at tinanong kung napano na ako. Hindi ba naamoy yung mabaho? Tanong ko sa kanya habang nagpupunas ng luha. Suminghot-singhot siya at pagkatapos ay umiling. Wala naman ako naaamoy, sabi pa niya. Medyo naka-adjust na ako ng kaunti sa amoy kaya hindi na ako nasuka. Pero nasusuffocate pa rin ako. Bumalik kami sa kabilang kwarto at tinuloy ni Lorian yung paghalungkat sa mga gamit. Bakit sira-sira ng mga ito? Tanong ko kay Lorian habang tinuturo yung mga rebultong nasa mesa. Hindi rin sigurado si Lorian pero kay McCoy daw ang mga yon. Dala-dala niya kahit saan sila lumipat ng tirahan. Yung ibang mga rebulto ay sobrang luma na nila at hindi na halos makilala dahil nabakbak na yung mga pintura at uka-uka na yung mga katawan. Pero meron ding iba na parang bago pa lamang. Wala ni isa man sa mga rebultong yon ang maayos. Lahat ay may putol na parte, either yung ulo, kamay, paa o kaya ay kalahating bahagi ang nawawala. Napatingin ako doon sa kandilang nasa gitna ng mesa. Sinlaki ng platito yung pagkabilog niya at mga kalahating dangkal naman ang taas. Kulay white yung kandila pero yung melted wax sa itaas ay kulay red. Inilapat ko ng kaunti ang ulo ko sa kandila at napaubo dahil doon ang galing yung mabahong amoy. Inangat ko yung kandila mula doon sa rectangle na lata. Hindi nga ako nagkamali dahil naroon sa loob ng rectangle yung santong sinasabi ni Lorian. Eto ba yun? Tanong ko. Tinignan ni Lorian yung tinuturo ko at sa kanya kinuha mula doon sa lagayan. Kulay dark brown ito na parang nakaupo or nakasquat. Slim yung katawan pero malaki yung ulo na mukhang kambing. May pakpak siya na nakababa sa likod niya. Yung isa niyang kamay nakataas na parang nagpapanatang makabayan
at yung isa ay nakababa naman. Kinuha ko ito, Papa Dudut, kay Lorian pero ayaw niyang ibigay. Babasagin niya raw. Akin na nga, sisirain ko, sabi ko sa kanya. Nang iabot niya sa akin yung rebulto ay muntik ko na itong nabitawan kasi maliit siya na parang bagong labas sa oven. Nakaramdam ako ng pagkahilo na parang umiikot ang paligid ko. Umakyat yung init at tila naipon sa tenga ko. Iniling ko yung ulo ko para mawala yung pagkahilo ko pero lalo itong lumala. Alam kong nabigkas ko yung pangalan ni Lorian noon kasi parang narinig siya na tinatawag ako. Hindi ko na gaanong maaninag ang paligid. Nakatayo ako pero parang pakiramdam ko ay nahuhulog ako mula sa isang mataas na lugar. Yung bang kapag biglang babagsak yung roller coaster tapos yung tiyan mo ay parang wala na siyang laman. Ganon yung naramdaman ko that time, Papa Dudut. Split second lang siya pero sari-saring sensation ang bumalot sa akin. Then kung gaano biglang dumating yung kakaibang feeling ay ganon din siya biglang nawala. Akala ko noon ay napoposes ako kaya ilang sandali ko ring pinakiramdaman ang sarili ko. Nang makasigurado akong okay pa rin ako, tiningnan ko ulit yung rebulto at sigurado akong demonic ang rebultong yon. Ang hindi ko lang sigurado ay kung kaya ko ba yung basagin kasi solid yung hardness niya. Pero parang hindi naman siya ceramic. Hindi siya kahoy at hindi rin metal. Kinakapa ko yung texture niya pero hindi ko talaga matukoy kung saan ito gawa. Iniisip ko rin kung ano ang sasabihin ko kung sakaling may biglang lumabas mula rito at magpakita sa amin ni Lorian. Nasa ganong pagmumuni-muni ako nang mag-ring yung phone na nasa bulsa ko. Biglang nag-kick in yung naipong adrenaline rush at napasigaw ako ng in Jesus name. Sabay pisil ko ng mariin doon sa rebulto. Pasmado yung mga kamay ko, Papa Dudut, kaya may pagkaklamsi ako minsan. Ultimo ballpen o lapis madalas ko pang mabitawan. Kasi hindi talaga ganon kalakas yung kamay ko, lalo na yung kanan. Kaya pareho kaming nagulat ni Lorian nang mabasag sa kamay ko yung rebulto. Itinapon ko sa sahig yung mga basag na fragments at napaurong ako. Paano mo nagawa yun, Ate Arga? Takang tanong ni Lorian sa akin. Hindi ko rin alam, kinakabahan kong sagot. Nang sagutin ko yung phone ay doon lang namin parehong nakita ni Lorian yung dugo sa daliri ko. Nagalos yung bandang gitna ng middle finger ko at medyo malalim ang sugat. Mabilis na tumulo yung mga dugo pero sinalo ko yon sa suot kong t-shirt dahil baka tumulo doon sa basag na rebulto. Si Mami yung tumawag kasi uuwi ako dapat sa amin that day pero nakalimutan ko silang i-chat. Sinabi ko na lamang na may overtime ako sa work at next week nang makakauwi. After the call ay bumalik na yung attention ko doon sa basag na rebulto. Inipon ni Lorian yung mga piraso at binalot sa isang t-shirt. Ibabaon daw niya sa lupa. Waba na kami ni Lorian at pagtapak na pagtapak niya sa labas ng bahay ay bigla siyang hinimatay. Nagpanik ako kasi sobrang putla niya at mukhang hindi na humihinga. Alam ko kung paano mag-CPR pero sa sobrang tarantay na blanco ang utak ko. Kaya ang nagawa ko na lamang ay magsisigaw at humingi ng tulong. Yung asawa ni Ate Linda ang unang nakakita sa amin. Bakit mo sinaksak? Sigaw niya sa akin kaya nagsilabasan yung ibang mga tenants. Akala niya sinasaktan ko si Lorian dahil may dugo sa kamay at damit ko. Hindi po, hinimatay siya, sigaw ko rin. Kaagad niyang binuhat si Lorian at dinala sa terrace nila. Nang ayaw talagang magising ni Lorian ay pinabuhat siya ulit ni Ate Linda para madala na sa ospital. Eksakto naman noon napalabas sa gate yung isang tenant ng Building 1. Saka yung van niya at nakita kami. Dali-dali kaming sumakay at nang nasa biyahe na ay saka ko lang na-realize na ang dami pala naming sumama. Andun si Ate Linda, yung asawa niya, si Tita Mildred, mother ni Harmine, si Ate Raisa sa Building 2 at ako.
Sa sobrang taranta ni Ate Linda ay hindi na siya nakapagsuot ng tsinelas. Nang malapit na kami sa ospital ay nagising si Lorian at nagsisigaw. Akala daw niya ay nakidnap siya. Nagtawanan kaming lahat dahil para kaming nasa sitcom. Babalik na sana kami ng apartment pero sabi ni Ate Raisa ay mabuting magpatingin na siya si Lorian para malaman kung bakit siya hinimatay. Nakita rin nila yung sugat sa kamay ko at tinanong kung napano yon. Sabi ko ay nagalos lang. Tinignan ni Ate Raisa at sinabihan akong ipatingin na rin para ma-inject ako ng anti-tetanus. Nawindang yung mga kasama ko nang malaman namin mula sa nurse na 5 weeks pregnant si Lorian. Hindi pa kasi nila alam yung totoong relationship nila McCoy kaya agad siyang na-interrogate ni na Tita Mildred. Binulungan ko si na Tita at yung iba pa naming kasama at ako na yung nag-explain sa kanila tungkol sa sitwasyon. Galit na galit yung asawa ni Ate Linda kasi yung anak nila ay kasing edad ni Lorian. And as a father ay parang hindi niya raw matanggap yung nangyari kay Lorian. Nang makabalik na kami sa apartment, nadatnan namin si Harmine na nasa labas at nagtataka. Kakagising lang pala niya at walang alam sa mga nangyari. Magkukwento na sana ako nang bigla kong naalala yung naiwan naming basag na ribulto. Alam kong nahulog yon sa labas ng bahay nang himatayin si Lorian. Pero nang bumalik ako ay wala na ito doon. Nagmamadali kaming pumasok sa bahay. Hindi ko na pinaakyat si Lorian sa hagdan dahil buntis siya at baka madulas o ano. Pagpasok ko sa kwartong may rebulto, tanging yung mesa at mga cabinet na lamang ang naroon. Wala ni isa mang bakas na may gumamit ng kwartong yon. Napansin ko rin na wala na yung mabahong amoy at mainit na pakiramdam sa paligid. Pagbaba ko ay hindi pa man ako nakakapagsalita ay inunahan na ako ni Lorian. Galing siya sa kwarto niya at parang nalilitong nagsalita. Ate Arga, wala na yung mga gamit ni McCoy, ang sabi niya. Sa taas din wala na ni isang gamit. Saad ko naman. Si McCoy ba? Bakit nag-away ba kayo? Nakita ko siyang umuwi kanina eh. Pero hindi ko nakitang umalis kasi pumunta na ako sa tindahan. Sabi pa ni Harmine. Ikinuwento namin sa kanya mga nangyari at pati siya ay nagalit. Doon lang niya napansin yung dugo sa damit ko at naka-bandage na daliri. Sinabihan niya si Lorian na mag-report kami sa police station dahil mukhang tinakbuhan siya ni McCoy. Hindi naman na pumalag si Lorian, siguro ay dahil shock pa rin siya sa mga nangyari at sa balitang buntis siya. Nagpahinga ko saglit at pagkatapos ay pumunta na kami sa police station. Iiwan na lang sana namin si Lorian kina Ate Linda pero nagpilit siyang sumama para magbigay ng statement. Nadaanan namin yung grocery warehouse kung saan ay nagtatrabaho si McCoy bilang guard at naisipan ni Lorian na subukan muna naming hanapin si McCoy doon. Feeling ko sa kabila ng lahat ay umaasa pa rin si Lorian na hindi siya tinakbuhan ng ama ng kanyang pinagdadalang tao. Pumunta si Harmine sa guardhouse at nagtanong pero sinabihan siya ng naka-duty na guard na walang McCoy na nagtatrabaho doon. Waba si Lorian kaya sumunod ako at nagtanong siya ulit. Parang nagdududa yung guard sa mga tanong namin kaya sinabi ni Lorian na asawa niya si McCoy at ibibigay lang yung susi ng bahay dahil aalis siya kasama kami. Pero same pa rin yung sagot ng guard na wala siyang kakilalang McCoy doon. May dalawang lumapit na empleyado na tinanong din namin pero maging sila'y walang McCoy na kakilala. Dinescribe pa ni Lorian ang itsura ni McCoy pero same answer lang din. Pagbalik namin sa kotse, nakiusap si Lorian na subukan naming puntahan ang dating pinasukan ni McCoy. Naawa kami sa kanya kaya kahit sa kabilang bayan pa yon ay sinamahan namin siya. Same story. Nang magtanong kami doon sa factory na dating pinagtrabahuhan ni McCoy, wala sa mga guard na naroon ang nakakakilala sa kanya. Doon na tuluyang umiyak si Lorian. Lubos siyang nagtiwala sa mga sinabi at ipinakita ni McCoy kaya ngayon ay lubos din yung sakit
na nararamdaman niya. Kung hindi pala nagtatrabaho si McCoy ay saan ito pumupunta kapag aalis ng bahay? Sana pala'y nagtanong ako. Sana'y nagduda ako kung bakit wala siyang pinakilala sa akin kahit isa man lang na kaibigan o katrabaho. Hindi ko man siya nakasalong kumain kahit na isang beses. Sabi ni Lorian habang umiiyak. Tinanong ni Harmine kung sigurado ba siyang totoo yung pangalan na ipinakilala ni McCoy sa kanya. Hindi nakaimik si Lorian. Sinearch namin sa Facebook pero hindi namin mahanap. Pati yung account ni Lorian ay mukhang deleted na rin. Nagyaya na lamang na umuwi si Lorian pero nakumbinsi siya ni Harmine na magpa-blotter muna para kahit paano ay magkaroon naman ng resulta ang paglabas namin. For a week nagstay muna sa unit ko si Lorian habang naghahanda siyang umuwi sa kanila. Naghati kami ni Harmine ng pamasahe ni Lorian pabalik ng probinsya niya at sa konting pocket money na pambili ng gamit para sa baby niya. Nang makaipon na siya ng sapat na lakas ng loob ay hinatid na namin siya ni Harmine sa terminal. Nung una ay hesitant ako na hayaang umalis si Lorian kasi baka hindi naman siya umuwi sa kanila o di kaya ay ipalaglag niya ang bata. Ang sabi ko sa kanya, ano man yung totoong identity ni McCoy, gaano man kasakit yung ginawa niya sa kanya, yung baby niya ay walang kasalanan doon. Nawala man sa buhay niya si McCoy, binigyan naman siya ni God ng anghel na magiging kasama, karamay at kapantay niya hanggang sa kanyang pagtanda. Nangako naman si Lorian sa akin na hindi niya ipapalaglag ang bata at gagawin niyang inspirasyon ang baby para ayusin ulit ang buhay niya. Makalipas naman ng halos 5 araw may tumawag sa akin na unknown number si Lorian. Nagpapasalamat siya dahil nakauwi siya ng maayos sa kanila. Nakausap ko rin ang kanyang nanay at isa sa mga ate niya. Yun na ang huling balita ko kay Lorian. Minsan ay nag-text ako doon sa number na ginamit niya pero walang nag-reply. Sinubukan kong tumawag pero cannot be reached na yung number. I tried to reach her name in Facebook pero puro kapangalan lang niya ang nakikita ko. Ganun pa man ay gabi-gabi kong pinagpapanalangin na sana'y iligtas ni Lorian at yung kanyang baby. Na sana'y masaya siya sa kanyang buhay na kahit nagkaroon man siya ng maraming pagsubok ay mahanap na rin niya ang inaasam na ginhawa. Papa Dudut, dito na po muna nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbasa hanggang sa ending. Real story po ito at pinalitan ko yung mga pangalan at ibang minor details. Hanggang ngayon pala ay nandito pa yung scar na galing doon sa nabasag na ribulto. Tinatry kong i-search yon based sa itsura niya at may mga images na lumabas. Not exactly the same as the one na nakita ko pero kapareho ng concept. Hindi ko rin po alam kung ano ang nangyari kay McCoy at paano niya nakuha ang lahat ng gamit niya sa bahay na para bang never siyang nanggaling doon. No traces kahit kaunti. Tapos ay wala ring nakakita sa kanya na naghakot ng gamit paalis. Kahit pa 2 o 3 bags lang yung dala niya. Dapat ay merong makakapansin lalo na at umaga that time. Marami kaming pinagtanungan ni Harmine kasama na yung may-ari ng inuupahan nilang bahay. Weird kasi kilala nila si McCoy pero walang makapagsabi ng anumang info tungkol sa kanya. Walang copy ng mga documents niya. Walang pictures, pati sa mga CCTVs ay walang nai-record kahit kaunting sulyap man lang mula sa kanya. So ewan ko kung paano niya nagawang maglaho ng basta-basta. May joke naman si Harmine sa akin na baka raw si McCoy yung ribultong nabasag sa kamay ko. Na hindi talaga ito tao at maari daw na si Lorian ay isa lamang sa mga babaeng naging biktima niya. Hindi seryoso noon si Harmine noong sinabi niya sa akin yon. Pero ako ay napag-isip-isip ko na baka nga hindi talaga tao si McCoy. Papa Dudut at sa lahat ng mga ka-online na nakikinig ngayon, sana po ay may natutunan po kayo sa naging experience ni Lorian. Maraming pagsubok ang maaaring dumating sa buhay natin pero palaging tandaan na walang problemang hindi nalalampasan.
Hindi solusyon ang pagre-rebelde. Ang solusyon ay yung pag-build up natin sa ating mga sarili to become a better person, a stronger person, and a happier person. Una nating mahalin at i-appreciate ang ating mga sarili. Dahil kung binavalue natin ang ating pagkatao, how other people see us doesn't matter anymore. Mapapamilya man yan, mga kaibigan o kakilala. May time na ida-down nila tayo. Ang mahalaga naman ay nariyan si God na tutulungan tayong itayo ang ating mga sarili basta lumapit at magtiwala lamang tayo sa Kanya. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Arga. Maraming salamat Arga sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Ang buhay ay puno man ng pagsubok yan, pero hindi dapat tayo sumuko o panghinaan. Walang pagsubok ang hindi malalampasan, basta malakas lamang ang inyong kapit at paniniwala sa Panginoon. Hindi sagot ang pagrebelde dahil tandaan ninyo na walang ibang nasasaktan sa inyong pagrebelde kundi ang mga sarili ninyo at mga taong pinadala o ipapadala ang Diyos sa buhay natin. Para tayo ay tulungan at mahalin, kaya huwag natin silang itaboy at sa halip ay bigyan natin sila ng nararapat na respeto at pagmamahal. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel mga ka-online at mag-subscribe po para sa ibang horror stories. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.